Magandang araw! Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Naku ma'am, sa ganda niyo pong yan, wala pa kayong boyfriend? Tanong ni Mang Lando habang pinagmamasdan ko siyang binibilad ang mga buto na kanyang itatanim. Totoo nga Mang Lando, tsaka hindi ko naman kailangan ng boyfriend. Aanin ko naman yan kung lolokohin lang ako. Natatawang sabi ko. Baka hindi mo palang talaga nahahanap yung para sa'yo talaga. Aniya. Nakangiti kong pinagmasdan ang kanyang mukha. Kahit may edad na, ay mahalata mong may tsura siya. Lalo na nung kabataan niya. Siguro ho, marami kayong pinaiyak na babae nung kabataan niyo. Natawa siya sa sinabi ko. Konti lang naman. Naku, playboy ka pala eh. Paano? Kung sila naman ang nanligaw sa akin, pagbibiro niya. Napahalakhak ako. Feeling ka rin po pala, no? Natawa siya ng saglit at sumeryoso. Pero totoo, iha. Hindi naman lahat ng lalaki sasaktan ka. May iba naman dyan. Pahiiyakin ka. Hindi sa sakit, kundi sa saya, kundi sa kakaibang ipaparanas niya. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Mano nga, yung bibig niyo. Tugon ko sa mga biro niya at natatawa. Seryoso, sabi niya nang nakatitig sa akin. Gusto mong subukan? Natigil ako sa pagtawa at seryosong napatingin sa kanya. Bakit nga ba biglang tumibok ng mabilis ang dibdib ko? Hindi ko sigurado kung kinabahan ba ako o excitement dulot ng mga sinabi ni Manong. Healing. Iyon ang ipinunta ko sa Batangas. Nagbabaka sakaling maghihilom ang puso ko sa bakasyong yon. Ngunit hindi ko naman alintana na isang pangyayari ang mararanasan ko na siyang kwe-question sa buo kong pagkatao. Magandang araw sa inyong lahat at sa iyo po, Miss Roxy. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Charmaine. Hindi ko totoong pangalan. 28 taong gulang na ako at isang online teacher. Ilang buwan lamang bago ko nagdesisyong magbakasyon ay naghiwalay kami ng boyfriend ko. Nahuli ko itong may kasamang iba sa kanyang apartment at doon mismo ay nagdesisyon akong makipagkalas sa kanya. Siyempre masakit. Pero non-negotiable ko kasi yun sa relasyon. Hindi madali dahil halos 2 taon din kaming magkarelasyon. Ngunit ayon, bahala ng single kaysa paulit-ulit na niloloko. At dahil doon, ay nagdesisyon akong magbakasyon muna ng ilang linggo sa Batangas. Doon kasi nakatira si Tita Ems, kapatid ng mama ko. Matagal na akong hindi nakadalaw, pero naaalala ko pa yung mabangong hangin at huni ng mga ibon. Sa isip ko, baka doon ako makahanap ng kahit kaunting katahimikan. Pagdating ko sa baryo, sinalubong ako ni tita na parang hindi nagdaan ang mga taon. Ang payat-payat mo, halika nga rito, sabi niya sabay yakap. Napangiti ako. Namiss kita, tita. Namiss ko rin to, yung hangin, yung tahimik. Mas mabuti nga at dito ka muna. Wala kang aalalahanin dito kundi yung kung anong iuulam sa tanghalian. Sa unang gabi, hindi ako makatulog. Tahimik ang paligid, tanging kuliglig at hampas ng hangin sa bintana ang maririnig. At dun ko naisip, ganito siguro ang tunog ng katahimikan na matagal ko nang hinahanap. Kinabukasan, maaga akong nagising. Habang nag-aayos ng halaman sa harap, may dumating na lalaking may dalang kariton na puno ng abono. Matipuno kahit halata ang edad, may balat na tinamaan ng araw, at mga matang hindi ko maipaliwanag kung bakit agad kong tinitigan. Magandang umaga. Bati niya ng mahinahon ang tono. Magandang umaga rin po. Sagot ko at medyo nagulat. Lumabas si tita mula sa loob ng bahay. Lando, tamang-tama. Tulungan mo ako mamaya sa likod.
Tumingin sa akin ang lalaki. Yan ba yung pamangkin mong galing sa Maynila? Oo, si Charmaine. Dito muna siya habang nagpapahinga. Ngumiti siya at tumango. Maganda rito, iha. Hindi kasing gulo ng lungsod. Napangiti ako pabalik. Opo, yan nga po yung habol ko dito. Pagkaalis niya, napatitig ako sa bakas na mga yapak niya sa lupa. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong humaplos sa dibdib ko. Hindi kilig, hindi rin takot. Parang kuryosidad. Lumipas pa ang mga araw. Madalas ko siyang makita sa paligid. Minsan, nag-aayos ng mga bakod. Minsan nagpapahinga sa lilim habang umiinom ng tubig. Tahimik siyang tao. Pero sa bawat sulyap na magtatama ang mga mata namin, parang may sinasabi kahit walang salita. Isang hapon, nag-abot kami sa likod bahay. Hawak ko ang batya ng labada. Siya naman ay nagbubuhat ng mga kahoy. Ang sipag mo ah, sabi niya nang bahagyang nakangiti. Hindi naman po, sagot ko. Magandang ugali yan, aniya at saglit lang kaming natahimik bago siya muling nagsalita. Pero alam mo na kahit masipag, kailangan din magpahinga. Baka hindi mo namamalayan pagod ka na pala. Hindi ko nasagot yun. Baka kasi tama siya. At sa gabing yun, habang nakahiga ako, boses ni Mang Lando ang bumabalik-balik sa isip ko. At dun ko unang naisip, baka nga hindi lang pahinga ang mahanap ko rito. Mabilis akong nasanay sa buhay sa baryo. Sa umaga, maaga akong nagigising sa amoy ng nilulutong kape ni Tita Ems. Walang busina, walang cellphone alarm, tanging huni lang ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon. At sa bawat araw na lumilipas, lagi kong nakikita si Mang Lando. Minsan, abala sa bukid sa harap. Minsan naman, nakaupo sa lilim ng punong mangga. Tahimik lang, parang may sariling mundo. Isang umaga, nadatnan ko siyang nag-aayos ng lubid sa may bakod. Magandang umaga po, bati ko. Lumingon siya, ngumiti ng bahagya. Ang aga mo ngayon, iha. Hindi po kasi ako nakatulog ng maayos kagabi. Sagot ko, bitbit ang tasa ng kape. Ang sarap ng hangin talaga dito. Tumingin siya sa paligid. Sabay sabing, iba talaga rito. Wala kang maririnig kundi sarili mong iniisip. Yan nga po ang nakakatakot minsan. Biro ko. Minsan kasi, ayoko nang marinig yung mga iniisip ko. Napangiti siya, yung tipong may halo ng lungkot. May mga iniisip ka bang gusto mong itigil? Hindi ako sumagot agad. Inilapag ko lang ang kape sa bakod at tumingin sa bukid. Meron po, mahina akong sabi. Pero kahit anong iwas, bumabalik Tumahimik siya sandali, tsaka dahan-dahang nagsalita. Parang ulan lang yan, Charmaine. Kahit gusto mong pigilan, darating at darating. Hindi ko alam kung bakit parang ang bigat ng bawat salitang galing sa kanya. Parang hindi lang siya basta magsasaka. Parang may alam siya sa mga bagay na tinatago ko. Simula noon, naging madalas na ang pag-uusap namin. Habang naglalaba ako, dumadaan siya para magbuhat ng tubig. Kapag tanghalian, minsan ay sabay kaming kumakain ng kamatis at tuyo sa ilalim ng puno. Wala namang espesyal na usapan, pero bawat tinginan may alon ng kakaibang damdamin. Mang Lando, may asawa po ba kayo? Minsan kong natanong. Walang plano pero lumabas sa labi ko. Napatingin siya sa akin na parang nagulat. Wala na. Matagal nang wala. Pasensya na po kung masyado akong prangka. Ayos lang, iha. Sabi niya saka ngumiti. Hindi ko na tinanong kung bakit wala na. Pero simula noon, tuwing makikita ko siya, parang iba na ang tingin ko. Hindi ko alam kung awa
paghanga o takot sa sarili kong nararamdaman. Isang hapon, biglang umulan. Nagmamadali akong kumuha ng mga sinampay sa harap ng bahay. Pero nadulas ako sa putik. "Charmaine!" Sigaw ni Mang Lando sabay lapit. Inalalayan niya akong tumayo, mainit ang mga kamay niyang humawak sa braso ko. "Nasaktan ka ba?" "Hindi po," sagot ko, pero hindi ko rin mabawi ang mga kamay ko. Tumama ang tingin ko sa kanya. Malapit at halos maramdaman ko ang init ng hininga niya. Ang amoy ng lupa, ng ulan at ng pawis, parang naghalo sa hangin. Pagkatapos noon ay pareho kaming natahimik at habang bumabalik ako sa loob ng bahay, ramdam ko pa rin ang bigat ng kamay niyang humawak sa akin. Doon nagsimula ang takot ko. Hindi dahil kay Mang Lando, kundi sa sarili ko. Dahil baka nga unti-unti, may mga bagay akong hindi ko na kayang pigilan. Mula ng araw na inabot niya ako sa ulan, hindi ko na magawang hindi isipin si Mang Lando. Tuwing maririnig ko ang tunog ng kanyang kariton sa umaga, para bang may parte na sa akin ang biglang nagigising. Hindi ko man sabihin, alam kong may nagbago na. Isang tanghali, si Tita Ems ay pumunta sa bayan para bumili ng mga gamit. Naiwan ako sa bahay. Naisip kong lumakad sa bukid. Gusto ko lang sanang magpalipas oras, pero sa totoo lang, umaasa akong makita siya. Mainit ang araw, pero malamig ang simoy ng hangin. Sa malayo ay nakita ko siya. Nakayuko, hawak ang asarol. Mabagal pero tiyak sa bawat kilos. Ang pawis sa kanyang braso ay kumikintab gawa ng araw. Hindi ko alam pero nanatili akong nakatayo. Pinagmamasdan siya na parang eksena sa pelikula. "Charmaine!" Nagulat ako at narinig pala niya ang mga yabag ko. Ngumiti siya at pinahira ng noo. "Anong ginagawa mo rito?" "Sobrang init pa naman ng araw. Gusto ko lang pong makita kung ano yung sinasaka niyo," sabi ko at nagtatago ng kaba sa mga ngiti. "Halika, pero mag-iingat ka ha. Madulas siyang pilapil." Sumunod ako sa kanya. Pinagmamasdan kung paano siya kumilos. Tahimik lang kami. At ang tanging tunog ay ang hampas ng hangin sa mga palay. Habang tinuturo niya kung saan nagtatanim ng bagong binhi, ay nagkamali ng lapat ang mga paa ko. At bago ko pa namalayan, dumulas na nga ako sa gilid ng pilapil. Napasigaw ako. Agad niyang sinalo ang mga braso ko. At sa bilis ng pangyayari, nawalan kami pareha ng balanse. Bumagsak kami sa malambot na lupa. At siya ang nasa ibabaw ko. Sandaling katahimikan ang nangyari. Nang imulat ko ang mga mata ko, naroon siya. Ilang pulgada lang ang layo ng mukha niya. Ang araw ay nasa likod niya at ang mga mata niya ay nakatitig ng diretsyo sa akin. "Nasaktan ka ba?" Mahinang tanong niya. Umiling ako at hindi makapagsalita. At bago pa ako makalayo, nagkamali ng galaw ang ulo ko. Sapat lang para magtama ang aming mga labi. Isang iglap lang yon. Hindi sinasadya, hindi pinlano, pero parang tumigil ang paligid. Pareho kaming napahinto. Ramdam ko ang tibok ng puso kong parang kalabog ng tambol sa pagitan naming dalawa. Maya-maya ay marahan siyang umatras. Kita sa mga mukha ang pagkapigla. "Pasensya ka na, Charmaine," sabi niya na halos pabulong. Umiling ako at hindi rin makatingin. Ako nga po ang dapat humingi ng sorry. Tumayo siya at inalok ang kamay para tulungan akong bumangon. Pagangat ko, saglit kaming nagtagpo ng tingin. Matagal pero walang salita. Pag-uwi ko, hindi ko alam kung ano ang mas malakas. Ang kabugba ng dibdib ko o ang hiya na hindi ko maipaliwanag. Kinabukasan ay maaga akong nagising.
Pero hindi dahil sa huni ng ibon o sa amoy ng kape, kundi dahil sa hindi ko mapigilang isipin ang nangyari kahapon. Napapasinghap na lamang ako tuwing naaalala ko ang pagtama ng mga labi namin ni Mang Lando. Hindi ko alam kung paano siya harapin. Gusto kong sabihin na aksidente lang yon, na wala naman yung ibig sabihin. Pero habang paulit-ulit sa isip ko ang eksenang yon, mas lalo kong nararamdaman na hindi lang siya basta aksidente. Buong araw akong nasa bahay. Nagkukunwaring abala, pero sa totoo lang, iniiwasan ko ang lumabas. Si Tita Ems naman ay abala sa kusina, kaya walang nakakapansin ng pag-aalangan ko. Nang hapon na yon, narinig kong may kumaluskos sa labas. Lumapit ako sa bintana. Si Mang Lando, may dala siyang basket ng mangga. "Ems," tawag niya. "Nag-ani kami. Baka gusto niyong tikman." "Salamat, Lando." Sagot ni tita sabay labas. Ako naman ay nagtago sa likod ng kurtina. Parang batang ayaw mahuli. Pero nang tumingin siya sa bintana, sakto ang tagpo. Nagtama ang mga mata namin. Pagkaalis niya ay tinanong ako ni tita, "Oh, bakit parang hindi ka mapakali?" "Mainit lang po siguro, tita." Sagot ko at pilit na kumalma. Pero sa loob ko, iba ang init na tinutukoy ko. Makalipas ang 2 araw, dumaan ulit siya. "Magandang umaga." Bati niya na parang walang nangyari. "Magandang umaga rin po." Mahina akong sagot at halos hindi makatingin. "Pasensya ka na sa nangyari nung isang araw," sabi niya bigla. Umiling ako. Wala pong dapat ipag-sorry. Aksidente lang naman po yun. Tumango siya at sa pagitan ng katahimikan, may mga salitang hindi namin masabi. Isang gabi, habang naglalakad ako sa labas para magpahangin, nakita ko siyang nakaupo sa may bakod. Nakatingin sa malayo. "Mang Lando, nandyan rin po pala kayo. Hindi pa po kayo matutulog?" Tanong ko at hindi ko rin alam kung bakit ako lumapit. Ngumiti siya ng bahagya. Maingay ang isip. Napahinto ako. "Ako rin," sabi ko. Ang lamig ng hangin pero mainit ang pagitan naming dalawa. "Charmaine, alam mo ba? Minsan, may mga bagay na mas mabuting hindi na paglaruan." Napalunok ako at hindi makatingin. "Alam ko po, pero mahirap, hindi ba?" Doon ako napatingin. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas ng loob, pero ngumiti ako ng bahagya. "Opo, Mang Lando, mahirap talaga." At sa gabing yon, kahit magkalayo kami ng ilang hakbang, ramdam kong pareho kaming talunan sa laban na pareho naming pinipilit iwasan. Hindi ako mapalagay nitong mga huling araw. Tuwing maririnig ko ang yabag ni Mang Lando sa labas, parang may kumukurot sa dibdib ko. Hindi sakit, hindi rin saya. Parang may bagay lang na gumagalaw sa loob na hindi ko maipaliwanag. At gabi-gabi, habang nakahiga ako, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Bakit ba ako ganito? Dahil ba malungkot ako? Ganito na ba ako ka-broken hearted at pati matanda ay pinapantasya ko? Ang totoo, Miss Roxy, hindi ko na alam kung ano yung nararamdaman ko. Naisip ko, baka ito lang yung tinatawag na displacement. Yung ililipat mo sa iba ang damdamin mo kasi gusto mong takasan yung totoo. Pero kapag naaalala ko kung paano ako tinitignan ni Mang Lando, noong gabing nag-usap kami sa labas, parang hindi lang yun basta pagtakbo. May laman yung mga mata niya. May sugat, pero may init. May pag-aalangan, pero may katapatan. Charmaine, minsan may mga bagay na mas mabuting hindi paglaruan. Paulit-ulit yun sa isip ko. Bakit kahit alam kong totoo yun, mas lalo akong nalulunod sa bawat alaala niya.
Minsan habang nag-aayos ako ng mga bulaklak sa labas, napansin kong may iniwan siyang basket ng gulay sa may pinto. Walang note, walang pangalan, pero alam kong sa kanya galing. Ang simple lang, Miss Roxy. Pero parang sobra-sobra. Kahit isang maliit na kilos, nararamdaman ko na may kabig. Nagtataka ako sa sarili ko kung bakit ganito kabilis. Isang buwan lamang mula nung dumating ako rito, pero para bang matagal ko na siyang kilala. O baka dahil pareho kaming may dalang bigat sa buhay at sa katahimikan ng lugar na to, doon nagsimula ang pagkakaunawaan. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Pagod pa rin ang mga mata ko, pero iba na yung lungkot. Hindi na lang tungkol kay Renz, kundi tungkol sa kung sino ako ngayon, na baka hindi ako talaga nalulungkot. Baka natatakot lang, na baka kaya ako humuhugot ng lakas kay Mang Lando, ay dahil siya yung tahimik na yakap na matagal ko nang hinahanap. At sa pagitan ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin, isa lang ang malinaw, ang puso ko. Kahit anong pilit kong pigilan, hindi marunong makinig sa rason. Kinagabihan ay tahimik ang bahay. Nagpunta si Tita M sa mga kumari niya at nagmamadyong. Nakatayo ako sa terrace ng bahay ni Tita Ems ng gabing yun at nakatanaw sa bukirin. Kahit madilim ay hindi nakatakas sa aking mga mata ang figura ng isang tao na nakaupo sa maliit na kubo sa gitna ng sakahan. Hindi ko tiyak kung imahinasyon ko lang ba o talagang nakatitig din siya sa akin. Sa pagitan ng gabi at dilim, alam ko sa sarili ko kung sino ang lalaking yon. Hindi ko alam, pero tila ba ay may sariling isip ang aking mga paa. At natagpuan ko na lamang ang sarili na naglalakad papunta sa bukirin. Gabi na, sabi ni Mang Lando nang matanaw ako. Sinalubong niya ako habang dahan-dahan ako naglakad sa may pilapil. Ewan ko ho ba? Parang may sariling isip tong mga paa ko at nais magpunta rito. Napatitig siya sa mga mata ko. Sa gitna ng pilapil, nagtitigan kami, mata sa mata. Ilang hakbang lang ang pagitan naming dalawa. Umuwi ka na, Charmaine. Bumalik ka na sa bahay ng tita mo. Seryoso niyang sabi. Napakunot ang noo ko. Po, bakit po pinapauwi niyo na ako? Napabuntong hininga siya na tila ba ay hirap na hirap. Pakiusap, Charmaine. Bumalik ka na ron. Mang Lando naman. Baka ay hindi ako makapagpigil. Seryoso at may kung anong apoy ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Napalunok ako. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Baka may magawa akong pagsisihan ko rin sa huli kaya hindi ko na hinintay na matuloy ang sasabihin ni Mang Lando. Mabilis akong lumapit sa kanya at idinampi ang labi ko sa labi niya. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya gumalaw ni gumante. Ngunit nang dahan-dahang gumalaw ang ulo ko ay nagpatianod na rin siya. Ramdam ko ang mga kamay niyang unti-unting humaplos sa parte ng katawan ko. Walang tanging laman ng isip ko ng gabing yon, kundi ang handa na ako. Handa na akong isuko ang lahat kay Mang Lando. Nang gabing yon, sa mismong gitna ng pilapil, hinayaan namin ang aming mga katawan na mag-usap. Hindi ko na maalala kung paano akong nakabalik sa bahay ni tita ng gabing yon. Ang tanging alam ko lang ay nakatulog ako ng mahimbing at may ngiti sa mga labi. Kinabukasan ay maaga akong nagising, kaya nagpunta ako sa kusina at nagtimpla ng kape. Nagulat ako nang biglang may kamay na dumampi sa ibabang bahagi ng likuran ko. Mang Lando, usal ko nang makita siya paglingon ko. Magandang umaga, Charmaine, sabi niya at mabilis akong hinalikan. Baka makita tayo ni tita. Sabi ko, ngunit nakangiti. Hindi yan. Nasa labas siya. Abala sa pagdidilig ng kanyang mga halaman. Gumapang ang mga kamay niya mula sa aking bewang pataas.
hanggang sa umabot ito sa aking dibdib at dahan-dahan niya itong hinaplos. Mang Lando, tanging usal ko. Nabigla ako nang naramdaman ko ang mga kamay niya sa mga pinti ko. Napakagat ako sa aking labi dahil ay nakasatindres lang ako nang umagang yon mula sa pagtulog. Nang humaplos pataas mula sa aking binti ang isa niyang kamay, ay nagsimula ng bumilis at bumagal ang paghinga ko. Nabitin ako kagabi. Mahina niyang bulong malapit sa tenga ko. Kung gusto mo akong bisitahin mamaya, sa kubo lang ako maghihintay. Siya, ipagtimpla mo rin ako at yun ang idinahilan ko sa tita mo. Sumapit nga ang gabi, Miss Roxy. Maagang nakatulog si Tita Ems. Ako naman ay dahan-dahang lumabas ng bahay, takot na baka mahuli. Hindi mo nga ako matiis. Nakangiting sabi ni Mang Lando nang marating ko ang kubo. Sabi mo nung nakaraan, hindi lahat ng lalaki paiyakin ako sa sakit. Gusto kong tutuhanin mo yon, Mang Lando. Paiyakin mo ako sa saya. Paanas kong sabi. Tila nag-apoy ang kanyang mga mata at agad niya akong hinapit. Mabilis ang mga kamay niya, maging ang galaw naming dalawa. Sa loob ng munting kubo, sa kalagitnaan ng bukirin, saksi ang mga kulisap sa init ng aming pinagsaluhan. Hindi namin alintana ang lamig na dala ng hangin dahil iba ang hangin na dulot ng muli naming pag-iisa. Nang sumunod na araw ay mas lalo lang kaming naging sabik. Bawat gabi sa tuwing may pagkakataon, ang munting kubo ang nagsilbi naming tagpuan. Minsan nga ay hindi na kami umaabot sa kubo, kundi maging sa gilid na lang ng pilapil. Putikan, pawisan, at parehong humihingal. Hindi napipigil ang pareho naming pagnanasa na maramdaman ang katawan ng isa't isa. Hanggang sa isang umaga, Miss Roxy, muling nawasak ang puso ko. Si Mang Lando ba ang hinahanap mo? Tanong sa akin ni Tita Ems. Po? Balik kong tanong. Takot na baka may nalalaman na siya. Naku iya, sinundo kaninang madaling araw ng kanyang anak. Tulog ka pa kasi kaya hindi na nakapagpaalam sa'yo. Biglaan din kasi ang pagsundo ng anak niya sa kanya. Tila gumuho ang mundo ko sa sinabi ni tita. Gusto kong umiyak, ngunit ayokong may mahalata siya. Kaya nagpanggap akong hindi big deal yun. Ngunit nang pumasok ako sa kwarto, ay nagunahan sa pagtulo ang mga luha ko. Lumipas ang ilang araw. Walang Mang Lando na lumitaw. Naghintay ako, umaasang babalikan niya. Ngunit ang sabi ni tita ay baka matatagalan pa siya roon sa lugar ng anak niya. Hanggang sa makabalik na lamang ako ng Maynila, ay wala na akong balitang narinig pa sa kanya. Siguro ay hindi talaga naman pagmamahal ang namagitan sa aming dalawa. Siguro ay panandali ang init lamang, dulot ng pangungulila. Pareho kaming malungkot, naiwan at nasaktan. Siguro yun lang yun. Wala akong pinagsisihan sa nangyari, Miss Roxy. Kahibangan man sa iba, ngunit iyon naman ang nagpalimot sa akin sa sakit na dati kong iniinda. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lamang, Charmaine. Please subscribe and tap the notification bell para updated pa sa mga susunod na kwento. Ang inyong lingkod, Miss Roxy.